Ako si Mara de los Reyes at ako'y 28 taong gulang. 6 na buwan ang nakalilipas, lumipad ako mula Cebu patungong Maynila para sa big day ng aking kapatid na si Vanessa. Nang dumating ako sa venue at sinabi ko ang aking pangalan, naguluhan ng mga staff. Ilang beses nilang binuklat ang guest list tapos tumingin sa akin na may halong awa. Pasensya na po ma'am, wala po ang pangalan niyo dito. Tinawagan ko ang aking kapatid para magtanong. Pabalang siyang sumagot sa telepono. Talaga bang iniisip mo na imbitado ka? Kaya tahimik akong umalis. Nag-iwan lang ako ng regalo sa mesa. Isang maliit na kahong pilak. Ilang oras ang lumipas nang buksan ito ni Vanessa sa harap ng 400 na bisita. Nakita niya kung ano ang nasa loob. At hindi na siya tumigil sa pagtawag sa akin mula noon. Pero hindi ko na siya sinagot. Bago ko sabihin sa inyo kung ano ang nasa loob ng kahong yun, maglaan muna kayo ng sandali para i-like at mag-subscribe. Pero kung talagang nagustuhan nyo lang ang kwentong ito, mag-iwan ng komento kung saan kayo nanonood at anong oras na dyan. Upang maunawaan kung bakit sinira ng Regalong yun ang lahat ng itinayo ng aking kapatid, kailangan kong ibalik kayo sa panahon kung kailan ko unang napagtanto na hindi talaga ako bahagi ng pamilyang ito. Lumaki ako sa isang malaking bahay na bato sa Forbes Park, Makati. Mula sa labas, mukha kaming perpektong pamilya, mayaman, respetado. Ang uri ng mga tao na nagbabakasyon sa Balesen at nagbibigay ng donasyon sa mga sikat na kawanggawa. Pero sa loob ng mga pader na yun, may 2 anak na babae at isa lang ang mahalaga. Si Vanessa ay 3 taon na mas matanda sa akin. Siya ang may mas malaking kwarto, mga damit na galing sa designer, mga leksyon sa piano, at mga recital sa sayaw na talagang dinaduluhan ng aming mga magulang. Ako naman ay nakukuha lang ang mga pinaglumaan at ang katahimikan. Ang aking ika-10 kaarawan, ang panahon na tuluyan kong naintindihan ang lugar ko sa pamilyang ito. Binibilang ko ang mga araw. Pakiramdam ko ay importante ang pagtuntong sa 2 digit. Inimagine ko ang mga lobo. Isang cake na may pangalan ko, o baka isang party na katulad ng kay Vanessa, yung may magician at catered na tanghalian at 40 kaklase. Nang umagang yun, gumising ako ng maaga at tumakbo pababa. Walang tao sa kusina. Ang nanay ko ay nasa telpono, abala sa pagpaplano ng paparating na debut ni Vanessa. Ang tatay ko ay nakaalis na papasok sa trabaho. Ni hindi sila tumingin nang pumasok ako. Ma, sabi ko, birthday ko ngayon. Tinakpan niya ang mouthpiece ng telpono. Alam ko anak, gagawa tayo ng paraan mamaya. Hindi nila ginawa. Pero nang gabing yun, may kumatok sa pinto ng aking kwarto. Ito ay si Lola Leonora, ang ina ng aking ama. Hawak ang isang maliit na nakabalot na kahon. Maligayang kaarawan, mahal kong apo, sabi niya habang nakaupo sa gilid ng aking kama. Sa loob ay isang kamera, hindi laruan kundi isang tunay na kamera na may leather na strap at pilak na katawan na mabigat sa aking maliliit na kamay. May mata ka para sa sining, iha? Hinaplos niya ang aking pisingi. Balang araw, makikita ng mundo ang nakikita ko sa iyo. Hindi ko alam noon, pero ang kamera na iyon ang magbabago ng aking buong buhay. At si Lola Leonora, alam na alam niya kung ano ang kanyang ititanim. 8 taon nang lumipas, nagtapos ako ng high school na may full scholarship sa UP College of Fine Arts, isa sa pinakamahusay na programa ng sining sa bansa. Akala ko baka sa wakas ay mapapansin na ako ng mga magulang ko. Ang seremonya ay Sabado ng hapon. Napili akong magbigay ng maikling talumpate tungkol sa pagsunod sa iyong pasyon. Ilang linggo akong nag-practice. Iniisip ang mapagmalaking ngiti ng aking ina
at ang mahigpit na kamay ng aking ama. Sa umaga ng pagkatapos, bumaba ako suot ang aking tuga. Si Vanessa ay nasa hapagkainan, nag-i-scroll sa kanyang telepono. Ang mga magulang ko ay nakatutok sa laptop ng aking ama. Magsisimula ang seremonya ng 2:00, sabi ko. Dapat umalis na tayo ng 1:00 para makakuha ng magandang upuan. Hindi tumingin ang aking ina. Anak, may biglaang nangyari. Anong ibig mong sabihin? Sa wakas ay sumulyap sa akin ang ama ko. May networking event si Vanessa kasama ang mga ehekutibo ng Ayala Land. Napakalaking oportunidad nito para sa kanyang karera. Hindi namin ito pwedeng palampasin. Nakatayo ako doon sa aking tuga. Hawak ang aking mga nota sa talumpati. Pero graduation ko ito. Ang photography ay hindi totoong karera, Mara. Ang boses ng ama ko ay walang emosyon. Siguro dapat mong isipin ang kumuha ng business course tulad ng kapatid mo. Nagumisi si Vanessa pero walang sinabi. Naglakad ako papunta sa seremonya ng mag-isa. Ibinigay ko ang aking talumpate sa isang silid na puno ng mga estranjero. At nang tawagin ang pangalan ko para tanggapin ang aking diploma, isa lang ang pamilyar na muka na nakita ko. Si Lola Leonora. Nasa unahang hilera, pumapalakpak ng mas malakas kaysa sa sinuman. Pagkatapos, hinawakan niya ang aking mga kamay. Tandaan mo, iha, bulong niya. Ang pinakamahalagang yaman ay hindi laging yung pinag-aagawa ng mga tao. Minsan, ito yung mga tahimik na ipinapasa. Hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin nun, pero maintindihan ko rin. Ilang taon nang lumipas, nakatayo sa labas ng kasal ng aking kapatid, hawak ang isang kahong pilak. Maintindihan ko ang lahat. Pagkatapos ng graduation, nag-impake ako ng 2 maleta at bumili ng one-way ticket papuntang Cebu. Hindi ako nagpaalam. Wala namang taong pwedeng pagsabihan. Sa sumunod na 10 taon, binuo ko ang aking buhay sa katahimikan. Nagsimula ako bilang assistant ng isang wedding photographer, nagbubuhat ng kagamitan, at nag-aayos ng ilaw. Inaral ko ang lahat ng kaya ko. Inipon ko ang bawat sentimo. At dahan-dahan, bawat kliyente, nakabuo ako ng sarili kong bagay. Hindi kailanman nagtanong ang pamilya ko tungkol sa trabaho ko. Para sa kanila, ako pa rin si Mara na kumukuha ng litrato ng mga estranjero. Tumatawag si Vanessa paminsan-minsan, hindi para kumustahin ako, kundi para i-update ako sa kanyang mga tagumpay. Senior Marketing Director sa edad na 29, may corner office sa Makati, engaged sa isang hedge fund manager. Bawat pag-uusap ay isang palabas at ako lang ang kanyang manonood. Kakasara ko lang ng isang 7-figure na kampanya, sabi niya isang gabi. Ikaw? Ginagawa mo pa rin ba yung maliliit na photoshoot? Nakaupo ako sa opisina ko nung oras na yun. Yung may floor-to-ceiling na bintana na nakatanaw sa skyline ng Cebu IT Park. Yung may mga parangal sa dingding at listahan ng kliyente na ikahihilo niya. Maayos naman ako, Vanessa. Congratulations sa kampanya mo. Salamat. Magpapatawag sila mommy at daddy ng celebration dinner sa susunod na linggo. Siyempre, hindi ka imbitado. Para lang ito sa immediate family. Hinayaan kong rumehistro yon. Immediate family. Siyempre, sabi ko. Magsaya kayo. Binaba ko ang telepono at tumingin sa paligid ng opisina ko. Ang Liwanag Studios, ang aking kumpanya, ay kumita ng 160 milyong piso noong nakaraang taon. Mga kliyenteng artista, mga feature sa magazine, at isang team na may 12 miyembro. Walang ideya si Vanessa. Wala silang alam. At sa mahabang panahon, sinabi ko sa sarili ko na wala akong pakialam. Sinabi ko sa sarili ko
na hindi na mahalaga ang pagtanggap nila. Pero nang namatay si Lola Leonora, nagbago ang lahat. Dumating ang tawag isang Martes ng umaga. Nagre-repaso ako ng mga kontrata nang tumunog ang telepono ko. Isang numero mula sa Maynila na hindi ko kilala. Bibi De Los Reyes, si Felipe Santos ito, ang abogado ng iyong lola. Ikinalulungkot kong ipaalam sa iyo na pumanaw na si Leonora De Los Reyes kagabi. Tumigil ang mundo. Si Lola Leonora ay 82 anyos. Ilang taon na siyang humihina, pero lagi kong iniisip na mayroon pang oras. Isa pang bisita, isa pang tawag sa telepono, isa pang pagkakataon para sabihin sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin. Lumipad ako pa Maynila noong araw din yun. Ang burol ay ginanap sa Santuario de San Antonio, puno ng daan-daang tao na naantig ang buhay niya. Si Lola Leonora ay isang kilalang patron ng sining. Nagpundo siya ng mga gallery, scholarship at mga nagsisimulang artist. Naniniwala siya sa ganda at sa mga taong lumilika nito. Nakaupo ako sa ikatlong hilera ng mag-isa. Ang mga magulang ko ay nasa unahan na tumatanggap ng pakikiramay. Si Vanessa ay nakatayo sa tabi nila sa isang itim na designer dress, pinupunasan ng mata gamit ang panyo. Pero may napansin ako. Sa pagitan ng mga yakap ng pakikiramay, panay ang sulyap ni Vanessa sa aking ina at panay ang sulyap ng aking ina sa aking ama. Nagbubulungan sila tungkol sa isang bagay. Ang koleksyon ng alahas, narinig kong sabi ni Vanessa. Nakausap mo na ba ang abogado kung kailan natin makukuha? Wag bito, saway ng aking ina. Pag-uusapan natin pagkatapos. Nakatitig ako sa kabaong ni Lola Leonora habang binibilang ng pamilya ko ang kanyang mga ari-arian na parang inventaryo. Deserve niya ang mas mabuti. Deserve naming lahat. Pagkatapos ng serbisyo, habang lumalabas ang mga tao, isang kamay ang humawak sa balikat ko. Attorney Santos, ang abogado, may uban na at mababait na mata. Bibi De Los Reyes, sabi niya ng mahina. Pwede ka bang mayuwan sandali? May gustong ibigay sa'yo ang lola mo? Kumabog ang dibdib ko. Sige po. Wala akong ideya na ang ipapakita niya sa akin ay magbabago ng lahat. Dinala ako ni Attorney Santos sa isang maliit na opisina sa likod ng simbahan. Isinara niya ang pinto at umupo sa tapat ko, hawak ang isang brown na envelope. Pumunta ang lola mo sa akin 2 taon na ang nakararaan, panimula niya. Napakalinaw niya tungkol sa kanyang mga kagustuhan. Ang ipapakita ko sa iyo ay hiwalay sa kanyang pampublikong testamento. Iniabot niya ang envelope sa mesa. Sa loob ay may 2 dokumento at isang sulat. Ang unang dokumento ay isang notaryadong pagbabago sa kanyang estate. Binasa ko ang mga salita ng 3 beses bago rumehistro sa akin. Ang De Los Reyes Jewelry Collection. Ang kanyang buong koleksyon na nagkakahalaga ng 130 milyong piso ay akin. Hindi kay Vanessa. Hindi sa aking ina. Akin. Manginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang sulat. Mahal kong Mara, kung binabasa mo ito, wala na ako. Pero kailangan mong maunawaan kung bakit ko ginawa ang passing ito. Nakikita ni Vanessa ang mga pirasong ito bilang tropeo, mga simbolo ng estado para ipakita at kainggitan. Pero ikaw, mahal kong apo, nakikita mo ang kasaysayan nila, ang kahulugan nila. Naiintindihan mo na ang kagandahan ay hindi tungkol sa pag-aari. Ito ay tungkol sa pangangalaga. Magagalit ang iyong ina at kapatid. Sasabihin nilang nagkamali ako.
pero pinanood kitang lumaki bilang isang kahanga-hangang tao, kahit walang ibang nanonood. Ang mga alahas na ito ay nararapat sa taong magpapahalaga sa kanila. Nararapat sila sa iyo. Nagmamahal, Lola Lenora. Idinikit ko ang sulat sa aking dibdib habang umaagos ang luha sa aking muka. May isa pang bagay, mahinahong sabi ni Attorney Santos. Hiniling ng lola mo na manatili itong kumpidensyal hanggang sa magpasya ka sa tamang panahon para ibunyag ito. Tumanggo ako, hindi makapagsalita. Isinilid ko ang mga dokumento sa aking bag at lumabas ng simbahang iyon bitbit ang isang sikreto na mananatili sa puso ko ng 6 na buwan. Hindi ko alam noon na gagamitin ko ito sa kasal ng kapatid ko. 3 buwan pagkatapos ng libing, narinig ko ang balita. Engaged na si Vanessa kay Marco Villanueva mula sa isang prominenteng pamilya sa Bacolod. Ang pamilya niya ang may-ari ng kalahati ng commercial real estate sa Visayas. Ito ang uri ng kasunduan na laging pinapang-arap ng mga magulang ko. Yaman na nagpapakasal sa yaman, estado na nagpapatibay sa estado. Ang kasal ay gaganapin sa The Manila Hotel. 4 na raang bisita, budget na umaabot sa milyon-milyon, bawat detalye ay planado ng perpekto. Naghintay ako ng imbitasyon. Lumipas ang mga linggo. Wala. Tiningnan ko ang mail ko araw-araw. Panay ang refresh ko sa email ko. Sinabi ko sa sarili ko na baka may delay lang. Natsak na hindi magagawa ng sarili kong kapatid na... Sa wakas, tinawagan ko ang nanay ko. Ma, hindi ko pa natatanggap ang imbitasyon ko sa kasal ni Vanessa. Dapat ba akong mag-RSVP direkta sa kanya o... Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Mara, maingat ang boses ng nanay ko. Gusto ni Vanessa na kausapin kita tungkol dyan? Nalaglag ang sikmura ko. Kasi ang kasal ay masyadong intimate. Naramdaman ni Vanessa na mas mabuti kung hindi ka dadalo. Intimate? Muntik na akong matawa. Nakita ko sa Instagram niya na may 400 na bisita. Isa pang katahimikan. Alam mo naman kung paano ka sa mga ganitong event? Awkward. Ayaw namin ng anumang makakadistract sa araw ni Vanessa. Naupo ako sa katahimikan. Ang telpono ay nakadikit sa tenga ko. Naiintindihan ko, sabi ko sa wakas. Salamat sa pagsasabi sa akin, ma. Binaba ko ang telpono. Nang gabing yun, nag-scroll ako sa social media ni Vanessa. Mga litrato ng kanyang dress fitting, engagement party, ang kanyang registry sa Rustans, mga komento mula sa daan-daang tao na bumabati sa kanya. 400 bisita, pero wala ni isang upuan para sa sarili niyang kapatid. Matagal akong nakatitig sa telpono ko. At pagkatapos, ay gumawa ako ng desisyon. Ngayon, kailangan kong itanong sa inyo. Kung kayo ang nasa katayuan ko, kung ang sarili niyong pamilya ay pinagbawalan kayo sa kasal ng kapatid niyo at nagsinungaling na ito'y intimate lang, anong gagawin niyo? Pupunta pa rin ba kayo? Tatalikuran niyo na ba sila habang buhay? O gagawa kayo ng ibang bagay? Ilagay ang sagot niyo sa comments. Talagang curious ako kung ano ang pipiliin nyo. At habang iniisip nyo yon, pindutin nyo na ang subscribe button para hindi nyo ma-miss ang susunod na mangyayari. Dahil ang ginawa ko, walang nakakita na parating. Nag-book ako ng flight 3 araw bago ang kasal. Cebu to Manila, one way. Wala akong sinabihan. Hindi ako humingi ng permiso. Nagimpake lang ako ng maliit na bag at inihanda ang tanging bagay na kailangan kong dalhin. Isang regalo. Nakaupo ito sa kitchen counter ko sa isang pilak, nakahon na may puting laso, maliit para magkasya sa purse ko. Magaan na hindi mo aakalaing kung ano ang nasa loob. Ang gabi bago ang flight ko, hindi ako makatulog.
Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung tama ba ang ginagawa ko. Bahagi ko ay gustong manatili sa bahay para protektahan ang sarili ko mula sa isa pang rejection, para magkunwaring wala akong pakialam. Pero may pakialam ako. Iyon ang problema. Sa loob ng 28 taon, naging invisible ako sa pamilya ko. Tinanggap ko ang pagbabaliwala nila, ang paboritismo nila, ang kanilang kaswal na kalupitan. Nakabuo ako ng buhay ilang daang kilometro ang layo at sinabi sa sarili ko na sapat na yun. Hindi pala. Hindi ako lumilipad pa, Maynila, para gumanti. Hindi ako gagawa ng eksena o sisirain ang araw ni Vanessa. Gusto ko lang gawin ang isang bagay. Gusto kong bigyan ang kapatid ko ng regalo sa kasal. Gusto kong makita, kahit minsan lang, bilang isang tao na nag-e-exist. 6:00 ng umaga, nagsuot ako ng simpleng navy dress, naglagay ng lipstick at tumingin sa salamin. Taya mo to, bulong ko. Kinuha ko ang pilak na kahon at isinilid sa aking bag. Hindi ko alam kung anong mangyayari kapag binuksan ito ni Vanessa. Hindi ko alam kung may magbabago ba o wala. Pero alam kong hindi ko na kayang dalhin ang sikretong ito habang buhay. May mga katotohanang kailangang lumabas at pinagkatiwalaan ako ni Lola Leonora na hanapin ang tamang pagkakataon. Habang umaangat ang eroplano sa runway, na-realize ko na dumating na ang pagkakataon. Ang The Manila Hotel ay higit pa sa inaasahan ko. Mga crystal chandelier, marmol na sahig, dambuhalang mga bulaklak sa lobby na malamang ay mas mahal pa sa upa ng bahay ng karamihan. Isang string quartet ang tumutugtog ng mahina malapit sa entrance, habang ang mga bisita na naka-designer gown at barong Tagalog ay dumadaloy patungo sa ballroom. Nakatayo ako sa gilid ng lahat. Hawak ang aking pilak na kahon. Ang puso ko ay kumakabog ng napakalakas na naririnig ko ito sa aking tenga. Hinaplos ko ang aking damit. Dusty rose, decente, elegante, at naglakad patungo sa reception table. 2 dalaga na nakaitim ang nakaupo sa likod ng guest list na mukhang isang maliit na nobela. Magandang hapon, sabi ko. Nandito ako para sa kasalang De Los Reyes Villanueva. Siyempre po, pangalan po? Mara De Los Reyes, kapatid ako ng bride. Numumiti ang babae at tumingin sa kanyang listahan. Ang daliri niya ay tumunton sa letrang D. 1, 2, 3 beses. Nawala ang ngiti. Pasensya na po, ma'am. Wala po ang pangalan niyo sa listahan. Pwede bang pakicheck ulit? DELOSREYES. Binuklat niya ang ilang pahina. Ang isa pang receptionist ay dumungaw para tumulong. Merong Harold De Los Reyes, sabi niya. Isang Patricia De Los Reyes, isang Vanessa De Los Reyes na magiging Villanueva na. Pero tumingala siya sa akin na may halong awa. Walang Mara. Bukas ang mga pinto ng ballroom sa likod nila. Nakikita ko ang mga puting mantel, matataas na centerpieces, daan-daang tao na nagtatawanan at umiinom ng champagne. 400 na bisita. Pero wala ang pangalan ko sa listahan. Hindi mapakali ang receptionist. Ma'am, may gusto po ba kayong tawagan ko? Wala, sabi ko ng mahina. Ayos lang, ako nang bahala. Lumayo ako sa mesa at inilabas ang telepono ko. Kalmado ang kamay ko habang dinadial ang numero ni Vanessa. Nagring ng 1, 2, at pagkatapos ay sumagot ang kapatid ko. Hello? Ang boses ni Vanessa ay matalim, naiinip. Sa likod niya, naririnig ko ang ingay ng cocktail hour. Kalansing ng baso, musika, tawanan.
Vanessa, si Mara ito. Isang pause, tapos buntong hininga. Anong kailangan mo? Medyo busy ako. Nasa hotel ako. Wala ang pangalan ko sa guest list. Katahimikan. Naghintay ako. Alam ko, sabi niya sa wakas. Dahil hindi ka naman imbitado. Kahit na inaasahan ko na, ang mga salita ay tumama pa rin na parang sampal. Kapatid mo ako. At tumawa si Vanessa, isang malamig at malutong na tunog. Talaga bang iniisip mo na imbitado ka? Ang kasal na ito ay para sa mga taong mahalaga, Mara. Mga importanteng tao, hindi yung kumukuha lang ng litrato para mabuhay. Ipinikit ko ang mga mata ko. Lumipad ako mula sa kabilang ibayo ng bansa. Problema mo na yan, hindi akin. Hindi kita pinapunta. Ikaw ang gusto lang kitang bigyan ng regalo para batiin ka. Regalo? Singhal niya. Ano naman ang maibibigay mo sa akin na wala pa ako? Hulaan ko. Isang homemade na photo album? Coupon para sa libreng portrait session? Wala akong sinabi. Linawin ko lang, Mara, patuloy ni Vanessa. Walang may gusto sa'yo dito. Hindi si Mami, hindi si Daddy, at lalo na ako. Lagi ka nalang kahihiyan sa pamilyang ito. Umuwi ka na, Mara. Bumalik ka na sa maliit mong buhay sa probinsya at tigilan mo na ang pagpapanggap na kabilang ka sa buhay ko. Nakatayo ako sa lobby ng hotel na papaligiran ng mga estranjero at hinayaan ang mga salita niya na bumuhos sa akin. Pwede sana akong lumaban. Pwede akong sumigaw, umiyak, magmakaawa. Pero hindi ko ginawa. Naiintindihan ko, sabi ko. Kalmado ang boses ko. Iiwan ko na lang ang regalo mo sa reception table. Fine, bahala ka. Huwag kang gagawa ng eksena. Binaba niya ang telepono. Nakatitig ako sa telepono ko sandali. Tapos napangiti ako dahil alam ko kung ano mismo ang nasa loob ng kahong yun. At alam ko kung kailan niya ito bubuksan. Ang gift table ay isang obra ng karangyaan. Daan-daan nakabalot na kahon sa bawat laki. Kulay asul ng Rustans, kahel ng Hermes, makintab na puti na may gintong laso, mga crystal decanter, mga silver frame, mga sobre na walang dudang naglalaman ng mga tseke na may maraming zero. Dahan-dahan akong naglakad papunta doon. Hawak ang aking pilak na kahon. Ang receptionist na tumanggi sa akin ay nanonood mula sa pwesto niya. Hindi sigurado ang ekspresyon niya. Awa siguro o nalilito lang sa babaeng na-reject pero hindi umalis. Nakahanap ako ng bakanteng pwesto sa gilid ng mesa at inilapag ang regalo ko. Mukha itong maliit sa gitna ng karangyaan. Mapagkumbaba, madaling hindi mapansin. Madali. Kumuha ako ng card mula sa purse ko at isinilid sa ilalim ng laso. Para kay Vanessa, mula sa kapatid mong si Mara. Ma'am? Lumingon ako. Lumapit ang receptionist, mahina ang boses. Sigurado po ba kayo na ayaw niyong manatili? Pwede kong subukang kausapin ng wedding coordinator, baka hindi na, salamat. Binigyan ko siya ng maliit na ngiti. May mga regalo na mas malakas magsalita kapag wala ang nagbigay. Kumurap siya. Halatang hindi alam kung ano ang iisipin doon. Tumingin ako sa huling pagkakataon sa mga pinto ng ballroom. Sa loob, naggiriwang ang pamilya ko. Malamang pinupuri ng nanay ko ang gown ni Vanessa. Ang tatay ko ay malamang nakikipagkamay sa mga don at donya. At si Vanessa ay malamang na nagniningning, ninanamnam ang atensyon na lagi niyang inaasam. Wala sa kanila ang nag-iisip tungkol sa akin. Ayos lang yun. Iisipin nila ako sa lalong madaling panahon. Tumalikod ako at naglakad palabas ng lobby, lampas sa mga chandelier at string quartet at sa mga magagandang tao sa kanilang magagandang damit.
Hindi ako lumingon. Sa labas, ang hangin ng hapon ay presko. Huminga ako ng malalim, inilabas ang telepono ko, at nabook ng susunod na flight pabalik ng Cebu. Habang umaalis ang taxi ko mula sa The Manila Hotel, napangiti ako. Magsisimulan ang reception anumang oras ngayon, at malapit nang abutin ni Vanessa ang regalo ko. Pero bago ko sabihin sa inyo ang sumunod na nangyari, kailangan ko kayang ibalik ng 2 buwan. Sa sandaling nagpasya ang tadhana, o marahil ang espiritu ni Lola Leonora na ilabas ang huling baraha. Hapon yun ng Miyerkules. Nasa desk ako nagre-repaso ng mga invoice nang kumatok ang assistant ko. Mara, may tawag ka. Isang Corazon Alcantara daw. Kumabog ang dibdib ko. Si Corazon, Tita Cora Alcantara, ay isang alamat sa industriya ng kasal. May-ari ng Alcantara Events, ang pinaka-eksklusibong wedding planning agency sa bansa. Siya ang nag-coordinate ng mga seremonya para sa mga senador, artista, at mga dinastiya ng mga lumang mayaman. Siya rin ang pinakamatalik na kaibigan ni Lola Leonora. Sinagot ko ang telepono. Tita Cora, ang tagal na po. Masyado nang matagal, iha. Mainit ang boses niya. Pamilyar. Laging ikinukwento ni Leonora ang tungkol sa'yo, alam mo ba? Proud na proud siya sa naipundar mo. Nanikip ang lalamunan ko. Salamat po. Tumatawag ako dahil may bride ako sa Maynila na kailangan ng photographer. Masyadong maselan, demanding. Gusto niya ang the best. At sinabi ko sa kanya na Liwanag Studios ang the best. Salamat sa rekomendasyon, pero may isang bagay kang dapat malaman. Tumigil sandali si Tita Cora. Ang bride ay ang kapatid mo. Naupo ako ng tuwid. Pinirmahan ni Vanessa ang kontrata noong nakaraang linggo. Patuloy ni Tita Cora. Wala siyang ideya na ikaw ang may-ari ng kumpanya. Nakita lang niya ang portfolio natin at na-in-love sa mga gawa. Alam niyo po, at nirekomenda niyo pa rin kami. Gusto ito ng lola mo, Mara. Lagi niyang sinasabi, ang katotohanan ay hahanap ng sarili nitong daan palabas. Lumambot ang boses ni Tita Cora. Pirmado na ang kontrata. Walang 100,000 pesos na non-refundable deposit. Kung sisipot ka ng personal ay decision mo na. Nakatitig ako sa bintana sa skyline ng Cebu. Hinire ako ng kapatid ko. Pumirma siya ng kontrata sa kumpanyang hindi niya alam na akin. At wala siyang kaalam-alam. May isa pang bagay na hindi alam ni Vanessa. Isang buwan bago ang kasal, nag-host siya ng bridal brunch. Nabalitaan ko ito kay Tita Cora na nakarinig naman mula sa mga sosyalera ng Maynila. 30 kababaihan, isang private room sa isang mamahaling hotel, champagne at maliliit na sandwich, at si Vanessa na naghahari-harian. Ang paksa ng usapan, ang De Los Reyes Jewelry Collection. Ang mga perlas ni Lola ang magiging something old ko, pagmamalaki ni Vanessa sa kwarto. Ang koleksyon ay nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. Ilang henerasyon na itong nasa pamilya namin. Ang ganda naman na mapupunta yan sa'yo, sabi ng isa. Siyempre naman, nangumiti si Vanessa. Ako naman lagi ang paborito ni Lola. Alam niya na pahahalagahan ko ang mga pirasong iyon ng tama. Hindi tulad ng kapatid ko, na hindi alam ang kaibahan ng Cartier sa costume jewelry. Tumanggo naman ang nanay ko habang humihigop ng mimosa. Gusto ng lola mo na mapunta yan sa'yo, anak. Ikaw lagi ang ipinagmamalaki niya. Ang hindi nila alam, ang koleksyon ay akin na. Akin na ito sa loob ng 6 na buwan. Ilang beses nang kinuntak ni Vanessa si Attorney Santos para subukang kunin ang mga alahas bago ang kasal. Magalang na umiwas ang abogado, sinasabing may inaayos pang mga papeles sa estate. Akala niya ay delay lang sa papeles. Nagpagawa pa siya ng custom display case sa kanyang dressing room, handang tanggapin ang kanyang mana.
Sinabi niya sa pamilya ni Marco ang tungkol sa koleksyon. Old money na humanga sa mga lumang alahas. Sinabi niya sa mga kaibigan niya, siguro nakaplano na kung saang magazine niya ipapakita ang mga ito. At lahat ng ito ay nakatayo sa isang kasinungalingan na hindi niya alam na sinasabi niya. Naniniwala siya na karapat-dapat siya sa mga pirasong yon. Naniniwala siya na siya ang pinakamamahal ni Lola Leonora. Malalaman na niya kung gaano siya kamali. At 400 sa mga pinakamayayaman sa Maynila ang manonood kapag nangyari yon. Balik sa kasalukuyan. Hinatid ako ng taxi sa NAIA habang lumulubog ang araw sa Manila Bay. Magsisimula na ang reception. Dinner service, toasts, paghiwa ng cake, at sa isang punto, ayon sa tradisyon ng aming pamilya, bubuksan ng bride ang mga regalo. Nakahanap ako ng upuan sa VIP lounge at umorder ng kape. Sa pamamagitan ng salaming bintana, pinanood ko ang mga eroplanong lumilipad sa madilim na langit. Ang telepono ko ay nasa mesa sa harap ko. Tahimik. Wala pang tawag. Wala pang mensahe. Wala pa. Inisip ko si Lola Leonora. Kung paano niya ako tiningnan noong walang ibang tumitingin tungkol sa kamera na ibinigay niya noong 10 taong gulang ako, ang nagsimula ng lahat. Ang pinakamahalagang yaman ay hindi laging yung pinag-aagawan ng mga tao. Minsan, ito yung mga tahimik na ipinapasa. Naiintindihan ko na ngayon. Alam niya kung anong klaseng babae ang kahihinatnan ni Vanessa. Alam niya na laging pipiliin ng mga magulang ko ang kapatid ko kaysa sa akin. At tiniyak niya na pagdating ng panahon, nasa panig ko ang katotohanan. Hindi paghihigante, hinihintay na ang aking pilak na kahon. Sa loob nito, isang kopya ng testamento ni Lola Leonora, ang kanyang sulat sa akin. Isang litrato naming dalawa sa kanyang paboritong tindahan ng alahas sa Binondo at isang nakatuping papel, isang kopya ng kontrata ng Liwanag Studios na malinaw na nakalagay ang pangalan ko sa ibaba. Napangiti ako sa sarili ko. Anumang minuto ngayon, anumang minuto, aabuti ni Vanessa ang kahong yun. At wala nang magiging katulad ng dati. Hayaan niyong ikwento ko kung ano ang nangyayari sa The Manila Hotel habang nakaupo ako sa airport lounge. Ang ballroom ay napakaganda. 100 mesa na nababalutan ng telang garing, mga centerpiece ng puting rosas at hydrangeas na umaabot sa mga kristal na chandelier. Isang string orchestra ang tumutugtog ng mahina habang ang mga waiter na nakaputing guwantes ay naghahain ng 3 putahe. 400 bisita, ang mga elite ng Maynila, ang malawak na network ng mga Villanueva, ang maingat na piniling koleksyon ni Vanessa ng mga impresibong kaibigan, at sa gitna ng lahat ng ito, ang aking kapatid. Nagniningning siya sa kanyang pasadyang gawa na gown, kumikinang ang mga diamante sa kanyang leeg at pulso. Katabi niya si Marco, gwapo at mapagmahal, eksaktong uri ng asawa na lagi niyang sinasabing deserve niya. Ang mga magulang ko ay nasa head table. Abot tenga ang ngiti. Panay ang dampi ng nanay ko sa kanyang mga mata. Labis ang pagmamalaki. Ang tatay ko ay nakikipagkamay sa ama ni Marco, 2 patriarka na nagtitibay ng alyansa. Walang bumabanggit sa pangalan ko. Walang nakapansin sa bakanting upuan na dapat sana ay nandoon. Noong cocktail hour, umikot si Vanessa sa silid, tumatanggap ng mga papuri at beso-beso. Kapag may nagtatanong tungkol sa alahas na suot niya, lumalapit siya na parang may ibinubulong. Hintayin niyo lang makita ang koleksyon ni Lola. Ipapamana sa akin, alam niyo naman, mahigit 100 milyon sa mga heirloom pieces. Isusuot ko ang mga perla sa Philippine Tatler Ball sa susunod na taon. Ang kanyang mga bisita ay humahanga
at nagbubulungan ng ngaayon. Ngayon, habang inihahain ang dessert, kinuha ng MC ang mikropono. Mga binibini at ginoo, oras na para sa isang espesyal na sandali. Gustong buksan ng ating magandang bride at groom ang ilang regalo bago natin hiwain ang cake. Pumalakpak si Vanessa sa tuwa. Numiti si Marco sa tabi niya. Isang mesang puno ng mga regalo ang naghihintay sa malapit. At nakaupo sa gilid, halos natatakpan ng mga kahon ng Rustans at Hermes, ay isang maliit na pilak na kahon na may puting laso. Hindi ito napansin ni Vanessa. Hindi pa. Lumutam si Vanessa patungo sa gift table na parang reyna na lumalapit sa kanyang trono. Tingnan natin kung anong makayaman ang maghihintay. Aninsyo niya at magalang na tumawa ang buong silid. Binuksan niya ang unang kahon, isang crystal vase. Ang pangalawa, isang set ng mga kandelero na gawa sa sterling silver. Bawat regalo ay nakatanggap ng mapagbigay ng ngiti at bulong ng pasasalamat. Pagkatapos, dumapu ang kamay niya sa pilak na kahon. Kinuha niya ito, sinulyapan ng card, at nagpakawala ng maikling tawa. Ay, tingnan nyo, sabi niya ng malakas para marinig ng mga kalapit na mesa. Isang regalo mula sa kapatid ko, yung hindi man lang makayanan na sumipot ng maayos. Ilang bisita ang nagkatinginan ng hindi komportable. Bahagyang kumunot ang noo ni Marco. Vanessa, tingnan natin kung anong binigay niya sa atin. Isang homemade coupon siguro o isa sa mga maliliit niyang litrato. Kinalag ni Vanessa ang laso, nakangiti pa rin sa madla. Itinaas niya ang takip. Sa loob ay isang sobre, makapal at mukhang opisyal. Kumurap ang niiti niya. Inilabas niya ang mga papel, dahan-dahang binubuklat. Ang una ay isang legal na dokumento na puno ng mga selyo at pirma. Ang pangalawa ay isang sulat kamay sa cream na stationery. Ang pangatlo ay isang litrato, isang matandang babae at isang batang babae na nakatayo sa labas ng isang tindahan ng alahas. Ginalugad ng mga mata ni Vanessa ang legal na dokumento. Namutla ang mukha niya, tapos namula, tapos namutla ulit. Ano yan? Tanong ni Marco, dumudungaw. Hindi sumagot si Vanessa. Nang inginig ang mga kamay niya. Dumulas ang sulat mula sa mga daliri niya at lumipad sa sahig. Sa isang kalapit na mesa, napansin ni Patricia na may mali. Tumayo siya. Vanessa, anak. Tumingala si Vanessa mula sa mga papel. Ang mukha niya ay maskara ng gulat at hindi paniniwala. Hindi ito totoo, bulong niya. Hindi pwede. Mahal ako ni Lola. Hindi niya gagawin. Tumigil siya. 4 na raang bisita ang nakatitig sa kanya sa katahimikan. At nakaupo sa ilalim ng pilak na kahong yun ay may isa pang piraso ng papel na hindi pa niya binubuklat. Nakarating ang nanay ko sa head table sa loob ng ilang segundo. Ano yun? Anong problema? Iningudungod ni Vanessa ang mga papel sa kanya gamit ang nanginginig na mga kamay. Ginalugad ng mga mata ni Patricia ang dokumento, ang notaryadong pirma, ang legal na selyo, ang mga salitang nagdedeklara na ang De Los Reyes Jewelry Collection ay nag-iisang pag-aari ni Mara Leonora De Los Reyes. Nawalan ng kulay ang mukha ng aking ina. Siguradong pagkakamali ito. Hindi ito pagkakamali, basag ang boses ni Vanessa. May petsa ito 2 taon na ang nakakaraan, bago pa magkasakit si Lola. Nagsimulang kumalat ang mga bulungan sa ballroom. Nakita ng mga bisitang pinakamalapit sa head table ang sapat. Ang wasak na ekspresyon ng bride, ang mga papel na nanginginig sa kanyang mga kamay. Hindi ba yan yung alahas na kinukwento niya sa atin kanina? Bulong ng isa. Yung 100 milyon na koleksyon, sabi niya sa kanya daw. Narinig sila ni Vanessa at namilipit ang mukha niya. Peke ito.
Itinaas niya ang mga papel na parang ebidensya ng isang krimen. Pineke ito ng kapatid ko. Lagi siyang naiinggit sa akin. Lumitaw ang tatay ko sa tabi ng nanay ko. Seryoso ang ekspresyon. Patingin nga niyan. Binasa niya ang dokumento. Pagkatapos ay dinampot niya ang sulat mula sa sahig. Ang sulat kamay na paliwanag ni Lola Leonora. Nakikita ni Vanessa ang mga pirasong ito bilang tropeo. Nakikita sila ni Mara bilang mga alaala. Alam ko kung sino ang magpaparangal sa aking pamana. Humigpit ang panga niya. Harold! Ang boses ng nanay ko ay manipis. Sabihin mo sa aking hindi ito totoo. Pero hindi sumagot ang tatay ko. Kilala niya ang sulat ng kanyang ina. Kilala niya ang pirma nito. Naintindihan niya siguro sa unang pagkakataon kung ano ang nakita ni Leonora sa pareho niyang apo at kung ano ang pinili nito. Hindi ito pwedeng mangyari. Hinablot pabalik ni Vanessa ang sulat. Umaagos ang luha sa kanyang mukha. Hindi ngayon. Hindi sa kasal ko. Nakatayo si Marco sa tabi niya. Nanigas, pinapanood ang kanyang bride na masira sa harap ng 400 na saksi. Mukha siyang nawawala. Mukha siyang lalaki na nagsisimula palang mapagtanto na hindi pala niya kilala ang kanyang nobya. Teka! Ang boses ni Marco ay bumasag sa mga hikbi ni Vanessa. Nakatitig siya sa pilak na kahon. Mayroon pang iba sa loob. Tumingin si Vanessa sa ibaba. Sa ilalim ng kahon, kalahating natatakpan ng tissue paper ay may isa pang nakatuping dokumento. Hinugot niya ito gamit ang nanginginig na mga daliri. Isa itong kontrata. Isang photography contract. Ang header ay nagbabasa, Liwanag Studios Wedding Services Agreement. Bumaba ang mga mata ni Vanessa sa signature page. Client, Vanessa De Los Reyes. Owner/proprietor, Mara De Los Reyes. Amount paid, 800,000 pesos, non-refundable. Nakatitig siya dito. Hindi. Ang boses niya ay halos bulong lang. Hindi. Vanessa, kinuha ni Marco ang papel mula sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya habang nagbabasa. Hiniremo ang kumpanya niya. Sinabi mo sa akin na naghihirap ang kapatid mo, na hindi siya makatagal sa trabaho. Hindi ko alam. Umikot si Vanessa. Nanlalaki ang mata. Nasaan ang photographer? Isang dalaga na may kamera ang humakbang ng kinakabahan mula sa sulok kung saan nagtatrabaho ang photography team buong gabi. Pasensya na po, ma'am. Ako po ang lead photographer. Si Bibi De Los Reyes. Si Mara De Los Reyes po ang may-ari. Pero hindi siya karaniwang dumadalo sa mga shoot ng personal. Nagtatrabaho ka para sa kanya? Maingat na tumanggo ang photographer. Nakapag-photograph na ang Liwanag Studios ng mahigit 200 kasal. Isa kami sa mga nangungunang kumpanya sa bansa. Tahimik na ang buong ballroom na yon. 400 bisita. Bawat isa ay nanonood sa maingat na binuong mundo ni Vanessa na gumuho sa totoong oras. May humugot ng telepono sa kalapit na mesa. Sinabi ba niyang 100,000,000? At ang kapatid ang may-ari ng photography company? Yung tinatawag ni Vanessa na failure? Hawak pa rin ni Marco ang kontrata. Hindi mabasa ang mukha niya. Vanessa? Tahimik ang boses niya. Ano pa ang pinagsinungalingan mo? Hindi makasagot si Vanessa. Masyado siyang abala sa pag-abot sa kanyang telepono. Kailangan niyang tawagan ako. Kailangan niyang sigawan ang isang tao. Kailangan niyang ayusin ito. Pero may mga bagay na hindi na maayos. Okay, kailangan kong huminto dito sandali. Itaas ang kamay sa comments kung nakita niyong parating yon dahil sa totoo lang,
Kahit ako ay hindi inasahan na magugulo ang lahat ng ganito kabilis. Kakatuklas lang ni Vanessa na ang lola na akala niya ay mas mahal siya ay nakita pala ang tunay na kulay niya. At ang kapatid na tinawag niyang failure, siya ang may-ari ng kumpanyang kumukuha ng litrato sa kasal niya. Kung gusto niyong makita kung paano ito magtatapos at maniwala kayo sa akin, mas magiging matinde pa, pindutin ang like button at manatili sa akin dahil gagawa si Vanessa ng desisyon na magtatakda ng lahat ng susunod na mangyayari. Ang mga bulungan ay lumago sa isang tuloy-tuloy na ugong. Nakatayo si Vanessa sa head table, ang maskara ay tumutulo sa kanyang pisingi. Ang mga mapanghusgang papel ay hawak sa kanyang mga kamay. Ang mga magulang ko ay nasa tabi niya na parang mga bantay, bagaman mukha silang gulat na gulat din tulad niya. Noon humakbang si Tita Cora Alcantara. Nanunood siya mula sa sulok ng ballroom, ang eleganteng wedding planner na nag-orkestra ng bawat detalye ng perpektong araw na ito. Ngayon ay naglakad siya patungo sa head table na may kalmadong awtoridad ng isang taong nakita na ang lahat. Kung mamarapatin nyo, tumahimik ang kwarto. Kinuha ni Tita Cora ang legal na dokumento mula sa nangihinig na mga kamay ni Vanessa at sinuri ito saglit. Tunay ito, sabi niya, sapat na malakas para marinig ng mga kalapit na mesa. Saksi ako ng pirmahan ni Leonora de los Reyes ang amendment na ito, 2 taon na ang nakararaan. Naroon ako nang talakayin niya ang kanyang mga kagustuhan sa kanyang abogado. Humakbang si Patricia. Cora, hindi mo pwedeng... Pwede ko, Patricia. Ang boses ni Tita Cora ay mabait, ngunit matatag. Si Leonora ang pinakamatalik kong kaibigan sa loob ng 40 taon. Sinabi niya sa akin kung bakit niya ginawa ang pasyang ito. Kung gayon sabihin mo sa amin, iyak ni Vanessa. Sabihin mo sa amin kung bakit niya gagawin ito. Tumingin sa kanya si Tita Cora na may halong awa. Sabi niya, nakikita ni Vanessa ang mga alahas bilang tropeo. Nakikita sila ni Mara bilang mga alaala. Sabi niya, ang kapatid mo lang ang nagmahal sa kanya kung sino siya, hindi kung ano ang mayroon siya. Ang mga salita ay lumambitin sa hangin. Sa isang mesa sa likod, may siguradong nagbi-video na sa telepono ngayon. May sinabi pa siyang iba. Pinagdaop ni Tita Cora ang kanyang mga kamay. Sabi niya, hindi kailanman humini sa akin ng kahit ano si Mara. Si Vanessa ay hindi tumigil sa paghingi. Mahalaga yon sa kanya. Bumuka ang bibig ni Vanessa, pero walang lumabas na tunog. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, wala nang masabi ang kapatid ko. At 400 na saksi ang nakarinig ng bawat salita. May isa pang dapat malaman ng mga tao. Ang boses ay nanggaling sa likod ng kwarto. Isang lalaki na nasa 60 anyos ang tumayo, may uban na buhok, kagalang-galang, nakasuot ng suit na mas mahal pa sa karamihan ng mga kotse. Si Ricardo Ricky Pineda, CEO ng Pineda Media Group, isa sa mga pinakalumang kaibigan ng ama ni Marco. Kilala ko si Mara de los Reyes, sabi niya. Siya ang nag-photograph sa kasal ng anak ko noong nakaraang taon sa Amanpulo. 600 na bisita. Napakahusay niya. Isang bulungan ang dumaan sa kwarto. Teka! Isang babae sa kabilang mesa ang nagtaas ng kamay. Mara de los Reyes? As in, Liwanag Studios? Sila ang nag-shoot ng foundation gala namin. Na-feature na sila sa Vogue Philippines. Mas maraming bisita ang nagsimulang magsalita. Sila ang nag-photograph sa seremonya ng mga Zobel. Nabalitaan ko na booked sila ng 2 taon ng maaga. Sinabi sa akin ng kaibigan ko na tumanggi siya sa mga kasal ng artista dahil puno na ang schedule niya. Ang mukha ni Vanessa ay maskara ng hindi paniniwala. Imposible yan. Si Mara ay kumukuha lang siya ng litrato ng mga estranjero. Wala siya. Actually, sabi ni Ricky Pineda nang hindi masama ang loob,
Medyo matagumpay siya. Ang kumpanya niya ay kumita ng mahigit 160 milyon nung nakaraang taon. Siya ang isa sa mga pinakahinahanap na wedding photographer sa bansa. Napahawak ang nanay ko sa likod ng upuan. 160 milyon? Mukha siyang hihimatayin. Tumayo ng napakatahimik ang tatay ko. Hindi mabasa ang mukha. Pero alam ko ang ekspresyong yun. Nagkakalkula siya. Muling tinatasa kung gaano siya kamali. Wala siyang sinabing kahit ano, bulong niya. Bakit naman siya magsasabi? Sagot ni Ricky. Sa pagkakaalam ko, ang pamilya niyo ay hindi naman interesadong makinig. Umikot si Vanessa kay Marco. Wala itong binabago. Sinusubukan pa rin niyang sirain ang araw ko. Siya pa rin. Vanessa. Ang boses ni Marco ay malamig sa para ang sinasabi nilang hindi pa naririnig ng sinuman. Tumigil ka na sa pagsasalita. Tumahimik ang kanyang bride. At sa katahimikang iyon, ang katotohanan ay dumapo sa kwarto tulad ng alikabok pagkatapos ng pagsabog. Ilang daang kilometro ang layo, nagsimulang magring ang telepono ko. Nasa airport lounge pa rin ako. Iniinom ang pangalawa kong kape, pinapanood ang huling liwanag na maglaho sa skyline ng Maynila. Umiilaw ang screen sa pangalan ni Vanessa. Hinayaan ko itong magring. Tumawag siya ulit at ulit at ulit. 5 beses, 10, 15. Tapos lumabas ang pangalan ng nanay ko. Tapos ang tatay ko. Nagsimulang bumaha ang mga mensahe. Vanessa, sagutin mo ang telepono ngayon din. Vanessa, sinira mo ang lahat. Vanessa, paano mo nagawa ito sa akin? Mami, Mara, tumawag ka agad. Kailangan nating mag-usap. Daddy, hindi ito katanggap-tanggap. Magpaliwanag ka. Vanessa, hinding-hindi kita mapapatawad dito. Vanessa, nakatingin sa akin ang buong kwarto. Vanessa, ano ang nasa loob ng kahong yun? Pinanood ko ang mga notification na magpatong-patong. Ang screen ay umiilaw sa kanilang galit, sa kanilang desperasyon, sa kanilang mga utos. 47 missed calls nang maubos ko ang kape ko. Sinilan ko ang telepono at isinilid sa bag ko. Inanunsyo ng isang gate agent na ang flight ko pabalik ng Cebu ay boarding na. Inipon ko ang mga gamit ko at naglakad patungo sa departure gate. Lampas sa mga pamilyang nagkikita muli at mga magkasintahang nagpapaalam at mga business traveler na nagtatype sa kanilang mga laptop. Walang nakakaalam sa airport na yun kung ano ang kakatapos lang mangyari sa isang ballroom sa kabilang ibayo ng syudad. Walang nakakaalam na isang pamilya ang nagkakawatak-watak sa totoong oras. Na isang bride ang umiiyak sa harap ng 400 na bisita. Na isang katotohanang itinago ng ilang taon ay sa wakas nakawala patungo sa liwanag. Inabot ko ang boarding pass ko sa agent at naglakad sa jetway. Pero bago ko patayin ang telepono ko, isang mensahe pang dumating. Hindi mula kay Vanessa, hindi mula sa mga magulang ko. Mula kay Marco. At ang sinabi niya ay nagpatigil sa akin. Marco. Mara, si Marco Villanueva ito. Pasensya na sa pag-contact sa iyo ng ganito. Nakuha ko ang number mo sa kontrata ng liwanag. Nakatayo ako sa pintuan ng eroplano. Dumadaloy ang mga pasahero sa tabi ko at binasa ang mga salita niya. Marco, kailangan kong maintindihan ang nangyari ngayong gabi. Hindi maawat si Vanessa, pero ayaw niyang magpaliwanag ng kahit ano. Paulit-ulit lang niyang sinasabi na tinraidor mo siya. Isa pang mensahe ang lumabas. Marco, sinabi niya sa akin na mentally unstable ka, na may mga issue ka,
at hindi ka makatagal sa trabaho, na kinailangan kang itakwil ng pamilya mo para sa sarili mong kapakanan. Nanikip ang dibdib ko. Marco, naniwala ako sa kanya. Hindi ko kailanman kinuwestiyon yon. Hindi ko sinubukang kilalanin ka o pakinggan ang panig mo. Nare-realize ko ngayon na pagkakamali iyon. Hinawakan ng flight attendant ang braso ko. Ma'am, kailangan niyo na pong umupo. Tumango ako at naglakad sa hilera ko. Nagbabasa pa rin. Marco, natapos ng maaga ang reception. Kalahati ng mga bisita ay umalis pagkatapos magsalita ni Tita Cora. Nagtatanong ang mga magulang ko ng mga bagay na wala akong sagot. Hindi ko na alam kung ano ang papaniwalaan. Inikot ko ang seatbelt ko habang dumarating ang huling mensahe. Marco, hindi ako humihiling na magpaliwanag ka. Wala kang utang sa akin. Pero gusto kong malaman mo na humihingi ako ng tawad sa anumang bahagi na ginampanan ko dito. Sa paniniwala sa kanya nang walang tanong-tanong. Nakatitig ako sa screen ng matagal. Pagkatapos ay nag-type ako pabalik. Ako rin. Salamat sa pag-abot, Marco. Wala akong sama ng loob sa'yo. Ano man ang maging desisyon mo sa relasyon nyo, sana mahanap mo ang kalinawan. Ang sagot niya ay dumating halos agad-agad. Marco, tapos na ang kasal. Pero hindi ko alam kung tuloy pa ang pagsasama. Kailangan ko ng oras para pag-isipan ng lahat. Pinatay ko ang telepono ko habang ang eroplano ay umaatras mula sa gate. Oras. Yon ang isang bagay na hindi maibabalik ng sinuman sa amin. Tahimik ang flight pabalik ng Cebu. Nakaupo ako sa window seat. Pinapanood ang mga ilaw ng Maynila na lumiliit sa ibaba. Iniisip ang mensahe ni Marco, ang mga sigaw ni Vanessa na na-freeze sa text, ang mga utos ng mga magulang ko na magpaliwanag ako. Ang totoo, wala akong dapat ipaliwanag. Hindi ko pineke ang mga dokumentong yon. Hindi ko niloko si Vanessa para i-hire ang kumpanya ko. Wala akong ginawa kundi ihatid ang katotohanan na ipinagkatiwala sa akin ni Lola Leonora. Ang katotohanan tungkol sa alahas. Ang katotohanan tungkol sa kung sino ako naging. Ang katotohanan na tinanggihang makita ng pamilya ko sa loob ng 28 taon. Sa kung saan sa ibabaw ng Visayas, gumawa ako ng desisyon. Hindi ko tatawagan pabalik si Vanessa. Hindi ko sasagutin ang mga utos ng mga magulang ko. Hindi ako hihingi ng tawad o magtatanggol sa sarili o magmamakaawa na intindihin. Sa buong buhay ko, tinanggap ko ang pagbabaliwalaan nila. Pinaliit ko ang sarili ko. Umasa ako na kung ako ay sapat na tahimik, sapat na mabuti, sapat na matagumpay, mapapansin na nila ako sa wakas. Pero tapos na akong umasa. Habang tumatawid ang eroplano sa mga bundok, nagsulat ako ng note sa telepono ko. Hindi mensahe para ipadala, kundi mga salita para sa sarili ko. Hindi ko isasara ang pinto sa kanila. Pero hindi ko rin ito hahawakang bukas magpakailanman. Kailangan nilang piliin na pumasok. Iyon ang bago kong hangganan. Kung gusto ni Vanessa na humingi ng tawad, talagang humingi ng tawad, makikinig ako. Kung gusto ng mga magulang ko na makilala ako, talagang makilala ako, bibigyan ko sila ng pagkakataon. Pero hindi ko na sila hahabulin. Hindi ko na itatanghal ang halaga ko para sa mga taong hindi naman nag-abalang tumingin. Itinago ko ang telepono ko at ipinikit ang mga mata. Nang lumapag kami sa Cebu, sumisikat na ang araw. Pakiramdam ko ay simula ito ng isang bagay o baka katapusan. Alinman sa dalawa, handa na ako. Hindi ko nalaman ang tungkol sa video hanggang sa sumunod na umaga. Ang assistant ko, si Jenna, ay naghihintay nang pumasok ako sa opisina ng Liwanag Studios. Hawak niya ang telepono niya
at may ekspresyon na nasa pagitan ng pagkamangha at pag-aalala. Mara, kailangan mong makita ito. Iniharap niya ang screen sa akin. Isang TikTok video na nasa 2 milyong views na at umaakyat pa. Ang caption ay nagbabasa, "Mayaman na bride nalaman na ang loser niyang kapatid ay milyonaryo pala." May nagvi-video sa kasal. Pinakita ng video si Vanessa sa head table. Ang mukha niya ay nagbabago mula sa pagiging mayabang patungo sa pagkalito hanggang sa pagkawasak habang binabasa ang mga dokumento. Nahuli nito ang talumpati ni Tita Cora. Nahuli nito ang mga bisita na nagbubulungan sa revelasyon ni Ricky Pineda tungkol sa kumpanya ko. Ang malamig na utos ni Marco kay Vanessa na tumigil sa pagsasalita. Ang mga komento ay walang katapusan. Ang mga tahimik ang laging ina-underestimate. Alam na alam ni Lola kung sino ang karapat-dapat sa alahas na yon. Ito ang pinaka-satisfying na bagay na nakita ko. Ang buong buhay ni Vanessa ay na-fact-check sa harap ng 400 tao. Nag-scroll ako sa libu-libong reaksyon. Mga estranjero na hindi ako nakilala, nag-cheer para sa isang babae na kilala lang nila mula sa isang 30 segundong clip. "Trending ang pangalan mo," mahinang sabi ni Jenna. Nakatanggap ang Liwanag Studios ng 300 inquiries magdamag. Naupo ako ng dahan-dahan. Hindi ko ginusto ito. Hindi ako nag-film ng kahit ano, nag-post ng kahit ano, o sinubukang mag-viral. Gusto ko lang makita ng pamilya ko. Pero ngayon, nakikita na ng buong mundo ang isang bagay. Ang telepono ko ay nag-buzz. Isang email mula sa isang reporter ng Philippine Daily Inquirer. "BB De Los Reyes, gusto ka naming interviewin tungkol sa viral wedding video." Dinilit ko ito. "I cancel mo ang mga meeting ko ngayon," sabi ko kay Jenna. "Kailangan ko ng oras para mag-isip." Dahil hindi pa ito tapos. Simula pa lang ito at may pakiramdam ako na darating ang pamilya ko anumang oras. 3 araw ang yumipas. Lumitaw ang nanay ko. Nasa opisina ako nagre-repaso ng mga proofs mula sa isang recent shoot nang bumusina ang receptionist ko. "BB De Los Reyes, may babae dito na gustong makita ka. Sabi niya nanay mo daw siya." Ipinikit ko ang mga mata ko sandali. Tapos tumayo ako at naglakad sa lobby. Si Patricia De Los Reyes ay nakatayo malapit sa entrance na mukhang hindi bagay sa lugar. Nakasuot siya ng karaniwan niyang Chanel pearl earrings, silk blouse, perpektong ayos ng buhok. Pero ang mga mata niya ay mapula at hindi sigurado. Nakatitig siya sa reception desk, sa mga awards sa dingding, sa mga naka-frame na magazine covers na nagtatampok sa Liwanag Studios. "Sa'yo ito," sabi niya nang makita ako. "Lahat ng ito?" "Oo." "Hindi mo sinabi sa amin." "Hindi naman kayo nagtanong." Napapitlag siya. Dinala ko siya sa opisina ko at isinara ang pinto. Umupo siya sa upuan sa tapat ng desk ko. Ang mga kamay niya ay mahigpit na magkadaop sa kandungan. "Pumunta ako para pag-usapan ang nangyari. Inaakala ko na sinira mo ang kasal ng kapatid mo." Basag ang boses niya. "Paano mo nagawa yun sa kanya?" "Wala ako sa kasal, ma. Hindi ako imbitado." "Alam mo kung anong ibig kong sabihin? Yung stunt na yun gamit ang regalo." Sumandal ako sa upuan ko. Ibinigay ko sa kanya ang katotohanan ni Lola Leonora. Ang mga dokumento ay totoo. Ang testamento ay legal. Lahat ng nasa kahong yun ay authentic. Pero bakit? Bakit ipahiya siya sa harap ng lahat? Hindi ko siya ipinahiya. Ipinahiya niya ang sarili niya. Pinanatili kong matatag ang boses ko. Ilang buwan siyang nagmalaki tungkol sa alahas na hindi naman sa kanya. Nagsinungaling siya sa fiancé niya tungkol sa akin. Sinabi niya sa lahat na
failure ako. Nanggulubot ang mukha ng nanay ko. Ma, dumungaw ako paharap. Gumugol ako ng 28 taon na invisible sa pamilyang ito. Hindi ako humihingi ng tawad. Humihingi lang ako ng katapatan. Nakatitig siya sa akin. At pagkatapos, sa unang pagkakataon sa buhay ko, talagang tumingin ang nanay ko sa akin. Ang tingin ng nanay ko ay dahan-dahang naglakbay sa paligid ng opisina ko. Ang floor-to-ceiling na bintana na nakatanaw sa downtown Cebu. Ang mga award na nakadisplay sa istante, mga pagkilala sa industriya, mga feature sa magazine, isang naka-frame na sulat mula sa isang senador na nagpapasalamat sa akin sa pagdodokumento ng kasal ng kanyang anak. Ang mga litrato sa dingding, bawat isa ay patunay ng isang karera na binuo sa katahimikan. Ang mga mata niya ay dumapo sa isang litrato namin ni Lola Leonora na kinuha nung 81 kaarawan niya. Nagtatawanan kami tungkol sa isang bagay. Ang mga ulo namin ay magkadikit. At pagkatapos ay nagsimulang umiyak si Patricia de los Reyes. Hindi yung mga pino na luha na ipinapakita niya sa mga social event, tunay na mga hikbi, pangit at hilaw, inaalog ang buong katawan niya. Binigo ka namin, sabi niya sa pagitan ng mga hininga. Binigo kita. Hindi ako gumalaw. Hindi ako nagsalita. Hinayaan ko siya sa mga salita. Laging maraming hinihingi si Vanessa. Maingay siya tungkol sa gusto niya, kung ano ang kailangan niya. At ikaw ay tahimik lang. Hindi ka nagreklamo. Hindi ka humingi ng kahit ano. Pinunasan niya ang mukha gamit ang nanghinginig na mga kamay. Akala ko ibig sabihin noon ay okay ka lang. Akala ko hindi mo kami kailangan. Tumigil ako sa pangangailangan sa inyo, tahimik na sabi ko. Dahil alam kong wala naman kayo doon. Napapitlag siya na parang sinampal ko siya. Akala ko nagpupumilit siyang pakalmahin ang sarili. Akala ko binibigyan namin si Vanessa ng sobrang atensyon dahil mas kailangan niya ito. Pero hindi yun totoo, di ba? Kailangan niya ito dahil tinuruan namin siyang kailanganin ito. At ikaw ay tumigil sa pag-asa dahil tinuruan ka naming huwag umasa. Wala akong sinabi. Sinubukan akong sabihan ni Leonora. Ang boses ng nanay ko ay halos bulong na lang. Sabi niya, nawawala ka na sa akin. Hindi ako nakinig. Akala ko, nagdadrama lang siya. Tumingin siya sa akin, gamit ang mga mapulang mata. Hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako, Mara. Pero kailangan kong malaman mo ito. Nakikita ko na ngayon. Nakikita ko na ang ginawa ko. Hinayaan kong humawak ang katahimikan. Tapos, tumanggo ako. Hindi ito kapatawaran. Pero simula ito. Bago siya umalis, sinabi sa akin ng nanay ko ang tungkol kay Vanessa. Pinaspone ni Marco ang honeymoon, sabi niya, ungkagang boses. Nakikitira siya sa bahay ng mga magulang niya. Sabi niya kailangan niya ng oras para pag-isipan ng lahat. Tungkol sa kung gusto pa niyang maging kasal, tumango ang nanay ko ng malungkot. Pinaalala ng video ang lahat. Hinawakan niya ang sentido niya. Nasa lahat ng dako ito. 3 milyong views na ngayon. Nakita na ng mga tao sa kumpanya ni Vanessa. Ipinatawag siya ng boss niya para sa isang meeting. Pinakiusapan siyang mag-leave of absence muna hanggang sa humupa ang sitwasyon. Nakaramdam ako ng kakaibang bigat sa dibdib ko. Hindi kasiyahan, hindi tuwa. Bigat lang. Meron pa, patuloy ng nanay ko. Ang mga magulang ni Marco, ang mga Villanueva, tinawagan nila ang tatay mo. Tinanong nila kung meron pang ibang bagay na pinagsinungalingan si Vanessa. Alam mo naman sila, old money. Mahalaga sa kanila ang reputasyon ng pamilya. At hindi sila masagot ni Vanessa
Sinubukan niya. Sinabi niyang, minanipula mo ang lahat. Nawala sa tamang pag-iisip si Lola Leonora nang gawin niya ang testamento. Mapait na tumawa ang nanay ko. Pero kaibigan ni Tita Cora ang mga Villanueva. Sinabi niya sa kanilang totoo. Kaya nawala kay Vanessa ang higit pa sa alahas. Nawala sa kanya ang tiwala ni Marco, ang respeto ng pamilya nito, ang kanyang profesional na reputasyon, ang perpektong imahe na ginugol niya ang buong buhay sa pagbuo. Sinisi ka niya, sabi ng nanay ko. Sabi niya sinira mo ang buhay niya ng sadya. Wala akong sinira. Tumigil lang ako sa pagpapanggap. Tumayo ang nanay ko para umalis. Inipon ng pitaka gamit ang nanginginig na mga kamay. Sa pinto, lumingon siya pabalik. Laging sinasabi ni Leonora na ikaw ang pinakamatatag sa aming lahat. Basag ang boses niya. Sa tingin ko, naintindihan ko na sa wakas kung ano ang ibig niyang sabihin. Lumabas siya. Naupo ako nang mag-isa sa opisina ko ng matagal pagkatapos noon. Pinapanood ang araw na lumubog patungo sa karagatan. Ang pagiging matatag ay hindi ang nararamdaman ko. Pero hindi rin ako wasak. Nang gabing yun, nanatili ako ng late sa opisina. Tahimik ang gusali. Umuwi na ang lahat. Nakaupo ako sa upuan ko, nakatingin sa skyline ng Cebu, habang nagbabago ito mula sa ginto patungong pink hanggang sa malalim na asul. Sa desk ko ay ang litrato ni Lola Leonora at ako. Kinuha ko ito at pinag-aralan ng mukha niya. Yung ngiti na parang may alam, yung mababait na mata na laging nakikita ako kapag walang iba ang nakakakita. Plinano mo ba ang lahat ng ito? Tanong ko sa walang laman na kwarto. Siyempre, hindi siya sumagot. Pero nai-imagine ko kung ano ang sasabihin niya. Nagtanim lang ako ng mga buto, mahal ko. Ikaw ang lumago. Inisip ko ang pamilya ko, tungkol kay Vanessa na nalulunod sa mga kahihinatnan ng sarili niyang gawa. Tungkol sa nanay ko na sa wakas ay nagbubukas ng mata pagkatapos ng 28 taon. Tungkol sa tatay ko na malamang ay nagkakalkula muli ng lahat ng inakala niyang alam niya tungkol sa kanyang mga anak. Ayaw ko silang parusahan habang buhay, pero hindi rin ako makakabalik sa pagiging invisible. Gumawa ako ng desisyon habang nakaupo doon sa papawala ng liwanag. Ang pinto sa rekonsilasyon ay hindi ikakandado. Kung si Vanessa ay humingi ng tawad ng totoo, hindi ako sinisi, hindi gumawa ng dahilan, kundi talagang umako ng responsibilidad. Papakinggan ko siya. Kung gusto ng mga magulang ko na makilala ang totoong ako, bibigyan ko sila ng pagkakataong iyon. Pero hindi ko sila hahabulin. Hindi ako magpapapansin para sa kanilang pagtanggap. Hindi ko paliliitin ang sarili ko para magkasya sa espasyong inilaan nila sa akin. Kailangan nilang lumapit sa akin bilang kapantay o hindi na lang. Isinulat ko ito sa journal ko. Hindi ko isasarang pinto sa kanila, pero hindi ko rin ito hahawakang bukas magpakailanman. Kailangan nilang piliin na pumasok. Yon ang hangganan ko. Malinaw, matatag, hindi mababasag. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, alam ko kung ano mismo ang deserve ko at hindi ako handang tumanggap ng mas mababa pa dun. Isang linggo pagkatapos ng bisita ng nanay ko, pumunta ako sa bangko. Ang De Los Reyes Collection ay naghihintay sa akin sa isang private vault. 12 piraso ng napakagandang alahas na nasa pamilya ng lola ko sa loob ng ilang henerasyon. Mga kwintas na perlas mula sa 19, 100 at 20 mga dekada. Art Deco na hikaw na diamante. Isang sapphire brooch na dating pag-aari ng isang donya. Hinawakan ko ang bawat piraso ng maingat. Iniisip ang mga kamay na nagsuot sa kanila. Ang mga kwentong dala nila.
ang pagmamahal na kinakatawan nila. Gusto ito ni Vanessa bilang mga tropeo, simbolo ng estado para kunan ng litrato at i-display at ipagmayabang. Pero iba ang tingin ni Lola Leonora sa kanila. Ang kagandahan ay hindi tungkol sa pag-aari, isinulat niya sa sulat. Ito ay tungkol sa pangangalaga. Naiintindihan ko na ngayon. Inayos ko na ang mga pinakamakasaysayang piraso ay ipahiram sa Ayala Museum, kung saan i-display sila sa Decorative Arts Wing na may plaque na nagpaparangal sa pamana ni Leonora de los Reyes. Ang iba ay tatago kong ligtas. Balang araw, kung magkakaanak ako, mamanahin nila ang mga ito kasama ang mga kwento kung saan sila nanggaling at kung ano ang kahulugan nila. Habang paalis ako sa vault, inabutan ako ng bank manager ng isang selyadong sobre. Nasa safe deposit box din po ito, BB de los Reyes. Hindi namin napansin kanina. Sa loob ay isang maikling sulat kamay na note. Mahal kong Mara, isa pang bagay na hindi ko sinabi sa iyo. Iniwanan ko rin si Vanessa ng isang bagay. Isang maliit na pearl bracelet na pag-aari ng nanay ko. Simple, hindi mahalaga sa presyo, pero makahulugan kung maiintindihan niya ang halaga nito. Umaasa ako na balang araw ay maiintindihan niya. Nagmamahal palagi, Lola Leonora. Nakatayo ako sa labi ng bangko at hinayaan ang pagbagsak ng luha. Kahit sa kamatayan, umasa ang lola ko na baka magbago si Vanessa. Baka magbago, baka hindi. Alinman sa dalawa, pararangalan ko ang alaala ni Lola Leonora. Sa tanging paraan na alam ko, sa pagiging tao na lagi niyang pinaniniwala ang kaya ko. 6 na buwan na ang nakalipas mula nung kasal ni Vanessa. Nasa Cebu pa rin ako. Pinapatakbo pa rin ng Liwanag Studios. Binubuo pa rin ang buhay na nilikha ko mula sa wala. Ang viral video ay dahan-dahang nawala, gaya ng nangyayari sa mga bagay na yon. Ang pangalan ko ay hindi na trending. Tumigil na sa pagtawag ang mga reporter, pero may mga bagay na iba na ngayon. Tumatawag ang nanay ko linggo-linggo. Awkward. Putol-putol na pag-uusap sa simula. Pareho kaming hindi alam ang sasabihin, pero dahan-dahan kaming natututo. Nagtatanong siya tungkol sa trabaho ko. Nagkukuwento ako, nakikinig siya. Isa itong simula. Nagpadala ang tatay ko ng sulat. 3 pahina, sulat kamay, humihingi ng tawad sa mga taon ng pagkabulag. Hindi pa ako sumasagot. Hindi ako sigurado kung ano ang sasabihin. Pero pinag-iisipan ko ito. Si Vanessa at si Marco ay nasa couples therapy. Tumawag siya sa akin noong nakaraang buwan. Ang unang pagkakataon mula noong kasal. Hindi siya humingi ng tawad ng direkta, pero hindi rin niya ako inaway. Sinabi lang niya, sinusubukan kong intindihin. Baka yun lang ang kaya niyang ibigay ngayon? Baka balang araw, magiging higit pa ron. May natutunan ako sa lahat ng ito. Ang pinakamagandang sagot sa panghahamak ay hindi paghihigante. Hindi ang pagpapatunay na mali sila o ang ipamuka sa kanila ang tagumpay mo. Ito ay ang pagbuo ng isang bagay na totoo. Ito ay ang pagprotekta sa kung ano ang mahalaga. Ito ay ang pagkilala sa iyong halaga ng sobrang lalim na walang opinyon ng sinuman, kahit na ang pamilya mo ang makakapagpayanig nito. Hindi ako pumunta sa kasal na yon para sirain ang kapatid ko. Pumunta ako para sa wakas ay makita. At ang regalong iniwan ko sa mesa, hindi yon tungkol sa pagpapabagsak sa kanya. Ito ay tungkol sa pagtayo para sa sarili. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, pinili ko ang sarili ko. Kaya, hayaan niyong tanungin ko kayo. Kinailangan niyo na bang maglagay ng hangganan sa taong mahal niyo? Ano ang naging kapalit nito sa inyo? Ano ang nakuha niyo?
Ilagay ang kwento nyo sa comments. Babasahin ko ang bawat isa dahil minsan, ang pinakamatapang na bagay na magagawa mo ay hindi ang pagsipot, kundi ang pag-alam kung kailan tatalikod. Salamat sa pananatili hanggang sa huli. Kung naantig kayo ng kwentong ito, kung naramdaman nyo na ring maging invisible sa sarili nyong pamilya, pakishare ito sa taong kailangang makarinig nito. At kung gusto nyo pa ng mga kwentong tulad nito, tingnan ang video sa description. Sa tingin ko, magugustuhan nyo yon. Hanggang sa muli, tandaan, karapat-dapat kang makita. Paalam mo.